Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Hipapat sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Hipapat. May mundag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Kalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa aklat ng mga awit, ika-71 kabanata, ang talata po ay 5. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin, biglaang paglusob ng mga kaaway, maging sa gagawin, biglaang paglusob ng mga kaaway. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makatulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ang may nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala habang aming idinudulog na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos at ipahintulot mo amang Diyos na walang anumang karumihan, walang anumang kasalanan ang manatili sa buhay ng iyong mga lingkod, kundi patuloy na ikaw ay aming kilalanin bilang Diyos sa tagapagligtas. Amin din po idinudulog sa iyo ang bayan ng Hipapat sa probinsya ng Eastern Samar. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Hipapat ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At sa pangunguna ng Santong Espiritu ang aming panalangin, ikaw po ang tunay na magtayo ng altar para sa kapurihan at kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodo sa ika-16 na kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 3. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ika-15 araw ng ika-2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron.
Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalahan niyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang bitag ng reklamo at ang katapatan ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng kakulangan at pagsubok ay isang tunay na gawi ng mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang reklamo ay bumubulag sa atin sa nakaraan at sumisira sa ating kasalukuyan. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay para sa ating kinabukasan. Sino sa inyo ang nakaranas ng dumaan sa isang mahabang biyahe? Siguro ay naubusan kayo ng baon. Mainit ang panahon at traffic pa. Ano ang unang reaksyon natin kapag pagod at gutom tayo? Kadalasan, tayo ay nagre-reklamo. Sa ating teksto, makikita na ang mga Israelita, 2 buwan pa lamang silang nakakalaya mula sa 400 taong pagkakaalipin sa Ehipto. Nakita nila ang dakilang himala ng Diyos, ang 10 salot, ang pagkakahati ng dagat na pula. Ngunit ngayon, sila ay nasa ilang ng sin. Sila ay pagod, mainit, at higit sa lahat, gutom. Ano ba ang katotohanan tungkol sa ilang? Ang sabi ng unang talata, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita nang sila'y dumating na sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang Elim ay isang lugar na may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palmera. Lugar ito ng kapahingahan. Ngunit hindi sila pwedeng manatili doon dahil may pangakong lupa ang Diyos para sa kanila. Kailangan nilang dumaan sa ilang. Ang ilang ay bahagi ng proseso ng Diyos. Ang ilang ay isang tuyo, mainit at mapanganib na lugar. Sa ating buhay, ang ilang ay ang mga panahon ng krisis, kawalan ng pera, sakit, o kawalan ng katiyakan. Dinala sila ng Diyos sa ilang hindi upang patayin, kundi upang subukin ang kanilang pananampalataya at turuan siyang dumipende sa Kanya. Ang ilang ay hindi destinasyon. Ito ay daraanan lamang. Ang bulag na pananaw ng reklamo sa 2 at 3 talata. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay habang gusto namin. May kasinungalingan po ang pagrereklamo. Pakinggan ninyo ang sinabi ng mga Israelita. Sinabi nila na mas mabuti pa sa ito dahil may karne at tinapay. Nakalimutan ba nila na doon ay inaalipin sila?
Nakalimutan ba nila ang hagupit ng mga bantay? Nakalimutan ba nila ang iyak ng kanilang mga pinatay na sanggol? Ang reklamo ay nakakapagpabago sa ating alaala. Kapag tayo ay nagrereklamo, pinapaganda natin ang ating nakaraan kahit na ito ay puno ng kasalanan at hirap. Mas pinapahalagahan ng mga Israelita ang pagkain sa tiyan kaysa sa kalayaang ibinigay ng Diyos. Kapag nahaharap tayo sa pagsubok ngayon, madalas nating masabi, sana hindi ko na lang ginawa ito. O mas mabuti pa noong hindi ko pa kilala ang Diyos. Yan ay isang malaking bitag ng kaaway. Ang tunay na target ng reklamo, yung nagreklamo ang mga Israelita, ina Moises at Aaron. Ngunit ang totoo, ang Diyos ang kanilang nirereklamuhan. Ang reklamo ay kawalang tiwala sa pamumuno at katapatan ng Diyos. Pagbasa sa huling bahagi ng talata 3. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Ang mga pananalitang ito ay kawalan ng pananampalataya. Hinatulan na ng mga Israelita ang kanilang katapusan. Bago pa man sila mamatay sa gutom, pinatay na nila ang kanilang pag-asa sa pamamagitan ng kanilang mga kaisipan, mga maling kaisipan. Nakakalimutan nila ang dagat na pula. Nakakalimutan nila ang patnubay na ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Kung nagawa ng Diyos na hatiin ang dagat, hindi ba niya kayang magbigay ng pagkain? Kaya niya. Ngunit ang reklamo ay bumubulag sa atin sa mga nakaraang kabutihan ng Diyos. Gaano kadalas natin bilangin ang ating mga kulang kaysa bilangin ang biyaya? Ang tugon ng Diyos. Pagamat nagrereklamo ang mga Israelita sa mga susunod na talata, makikita natin na nagpadala pa rin ang Diyos ng pagpapala. Ang Diyos ay nanatiling tapat sa kabila ng mga kawalang utang na loob. Ang paanyaya ng Panginoon sa atin. Palitan ng reklamo, palitan ang reklamo ng pananalangin. Kung may kulang sa iyong buhay ngayon, huwag magreklamo. Lumuhod at dumalangin sa Diyos. Tandaan, balikan ang mga nakaraang himala. Kapag natatakot ka sa kinabukasan, alalahanin mo kung paano ka iniligtas ng Diyos noon. Kung tapat siya noon, tapat din siya hanggang ngayon. Kinakailangan nating magtiwala sa proseso. Ang ilang ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Pinahihintulutan ng Diyos ang gutom upang matutunan nating siya lang ang tunay na tagapagkaloob. Manalangin tayo.
Panginoon, patawarin mo po kami sa mga reklamo na aming paulit-ulit na sinasambit sa inyo samantalang sa katotohanan kami naman po ay inyong pinagpala. Kami po ay nagpapakumbaba, tumihiling na kami po'y patuloy na ihatid sa landas na inyong itinalaga para sa amin. Pahintulot mo po na ang landas na ito ay maging landas ng tagumpay, landas ng iyong pagsama, landas ng iyong pakikiisa. Ipahintulot mo, Mang Diyos, na ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway mabaliwala sapagkat sa katotohanan kayo po ang aming kasakasama. Kaya namin idinadalangin sa iyo ang bayan. Panginoon, ng hipapan sa probinsya ng Eastern Samar. Dasal namin na ang katawan ng aming Panginoong Isus sa bayan ng hipapan ay patuloy na magkaroon ng unawaan, pagkakaisa, upang itaguyod ang iyong tunay na pagsama sa pangalan ni Jesus. Amin din pong idinudulog sa iyo ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan na maranasan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ikaw po ang sumama, mag-alaga at patuloy na magkaloob ng pangangailangan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, ikaw po ang tunay na makiisa at sumama sa amin upang ang landas na tatahakin ay ang landas na iyong itinalaga. Dasal namin ang kaunlaran na maranasan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo namin italaga ang aming mga sarili sa pagbabantay ng iyong mga kaganapan sa aming pinakamamahal na bayan. Idinudulog din po namin sa iyo ang mga napahayagan ng iyong salita. Dasal namin na ang Santong Espiritu ay patuloy na magkaloob ng kauhawaan at tunay na maihatid sa landas ng katwiran ang ating mga anak. Maraming salamat po. Dasal din po namin na maranasan ito ng aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin, ang inyong kapangyarihan ay patuloy na maranasan. We declare the blood of the Lamb to be upon our house. Saldin po namin ang inyong pangunguna sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito at maipahayag ang katotohanan sa mga bansa na pinaglagakan mo. Amin din pong idinudulog sa iyong bayan ang iyong patuloy na pagsama at pangunguna upang ang iyong katotohanan ay maipahayag ng may kalayaan. Idinudulog din namin sa iyo ang patuloy na pagkakaloob ng mga puso na gaganap at susunod sa inyong dakilang kalooban. Lord, idinudulog din namin ang pagdaloy ng iyong pagsama at tunay na magtagumpay na ang kinin ang iyong pagpapala. Dinudulog din po namin sa iyo ang mga schools sa sangantaan, Lord God, ang mga bayan, Lord God, na nagtitiwala sa iyo pong mag-ingat, magbantay at tunay na magpala sa kanila. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa bawat lugar na iyong pagdadala. And we just believe we receive our victory. Lord, we declare peace sa bansang Israel as we declare your protection sa mga mamamayan na ito. Lord, maraming salamat po. We declare the Lordship of Jesus upon our lives and cause us to grant and lift your name on high. Maraming salamat. Claim and declare we receive our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.
Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this to house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God, praise God.